Tayo po ay magpapatuloy sa ating Sunday School series on the Canons of Dort. At ito nga yung kilalang painting doong Synod of Dort, yung kanilang pagtitipon kung saan na lathala yung kanilang mga desisyon tungkol sa mga disputed doctrines, at yun yung tinatawag na Canons of Dort. Matagal-tagal naman tayo sa series na ito, kaya unti-unti ko lang uungkatin ang kasaysayan ng painting na yan. Sa ngayon, ang nalaman ko pa lamang ay ang yung nag-paint daw nito ay hindi ko matandaan yung pangalan, pero nung hinanap ko yung pangalan na lumalabas na siya daw yung nag-paint, ay sabi na matay daw siya ng 1620. Right after ng painting na ito, bale, siya ay namatay. So, parang yun ang kanyang huling gawa. Pero i-confirm natin kung yun ba ang totoo. Maliban doon, ay itong Synod of Dort ay yung painting daw ay commissioned by the government. Kasi nga yung buong synod was called by the government. At para to mark the historical moment, ay sinabi talaga na magkaroon ng report. At ang isang nangyari doon sa Synod of Dort ay nagtawag sila ng mga international na delegates, yung mga reformed na theologians and ministers mula sa iba-ibang bansa para talagang pag-usapan yung kanilang pinagkakaguluhang mga doktrina. Pero yung France ay was under a Catholic government, kaya hindi sila nakapagpadala ng delegates. At ang ginawa daw ng Synod of Dort ay naglagay sila ng mga empty chairs in honor of them. At hindi ko alam kung yun ba yung ibig sabihin nitong mga empty chairs doon sa painting. Merong mga empty chairs doon na nakapalibot. Baka yun yung nais na ilarawan ng painter na in honor of the French delegates na hindi naka-attend, ay nag-iwan sila ng empty chairs doon. So, ito yung mga nangyari sa Synod of Dort. It was really a big event, kaya may mga gaitong mga pangyayari. At itong ang Canons of Dort ay kung tayo ay mayroong 1689 Baptist Confession of Faith na pagpapaliwanag ng ating paninindigan kung ano ang ating mga sinasampalatayanan na tinuturo ng banal na kasulatan, yung mga naunang iglesia na Reformed church in the Dutch churches and the German churches, ang kanilang pinangahawakan ay tinatawag na three forms of unity. Noong una, dalawa lamang yon, the Heidelberg Catechism and the Belgic Confession. Pero nung nagkaroon ng hidwaan tungkol sa 5 punto ng doktrina, dahil sa nagkaroon ng dispute tungkol sa 5 points mula sa isang grupo ng mga ministro doon din sa Reformed Church, kaya nagkaroon ng Synod of Dort upang ito ay pag-usapan. At itong Canons of Dort, yung kanilang mga desisyon. Yung canons nga ay yung salita na ginagamit para dun sa salitang sa desisyon or the judgment. Kaya kung hahanapin nyo minsan yung mga katuruan ng Roman Catholic Church, ito ay tinatawag na canon law, dahil ito yung kanilang mga naging mga ipinasya, ay a declaration from an authoritative body kung ano ang kanilang pananaw. So yung Canons of Dort, ito yung mga ipinasya noong synod na nagtipon for 6 months. Yan, yung National Synod of the Reformed Churches held at Dordrecht from 1618 to 1619, from November to May. Yung kanilang ipinasya tungkol doon sa 5 points of doctrine na yun yung tinatawag na the Canons of Dort. At ito nga yung tinatawag nating 5 points of Calvinism, yung tulip. At doon sa 5 points of Calvinism, doon tinuturo yung total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. At ito ay patungkol or nakapaikot doon sa issue ng predestination, doon sa nakakagulo maging sa mga mananampalataya na katuruan kapag kanilang natutunan na ang Diyos bago pa nilalang ang lahat ng kanyang mga nilikha before the foundations of the world ay pinili niya na ang mga maliligtas. So mayroong pagpili na naganap, yun mismo ang sinasabi sa Ephesians 1. Kaya't
Kapag ito ay pinagninilay-nilayan, minsan nagkakaroon nga ng mga kaguluhan. Ito ang kinalabasan, yung mga Arminians, yung mga tagasunod ni Arminius ay nagkaroon ng pagtutol doon sa tanggap na katuruan sa Reformed churches, at ito naman din ay nagkaroon nga ng desisyon at inilinaw sa Canons of Dort. Sa totoo lang, kung inyong babalikan earlier, ang tinatawag na the Council of Orange ay isang mas matagal ng pagtitipon nung panahon pa lamang ni na Pelagius, or a few centuries after, nagkaroon ng Council of Orange at kamuka ng Canons of Dort ng kanilang mga napagdesisyonan. Pero ito mas may kinalaman sa free will, predestination, may mga ganun pa ding usapin, at hindi naka-arrange into 5 heads of doctrine. Pero ibig sabihin lamang na ito ay dati ng pananaw. Ito yung dati ng pananaw ng iglesia, maging hindi lamang nung kaunting Reformed churches na nabuo sa Netherlands at sa Germany, kundi ang hinahanap nga nila, or ang tinutukoy nila na kanilang tinatayuan ay kadugtong ni na Agustin. So doon din sa Council of Orange ay binabanggit na iyang mga katuruan na yan ay Pelagian, at yun din yung sinasabi dito sa Canons of Dort minsan sa kanilang pagtutol, ayan ay galing kay Pelagius yung binabalik yung katuruan. So ito yung mga makikita natin sa Canons of Dort, at last time nga pinag-aralan natin yung Articles 1 to 5 sa first head of doctrine, which is about unconditional election. So hindi ito about yung total depravity, kung yun yung usually nauuna sa discussion dahil yun yung letter T. Pero ito ay in the order na pinresent ng mga Arminians, yung kanilang doctrine ay sumagot yung Synod of Dort, at yung kanilang unang diniscuss ay yung unconditional election. Pero hindi yun yung tawag nun, hindi letter U, kundi ang kanila lang sinasabi ay divine predestination. At ating nga nakita sa Article 1 to 5 na hindi agad na yun ang i-discuss sa doon sa first head of doctrine. Hindi sila sumusuong doon sa discussion agad ng predestination. Nilalatag muna nila yung important principles na hindi dapat makalimutan kapag pag-uusapan ang predestination, na tayo ay mga makasalanan, at sa pag-ibig ng Diyos at Kanyang awa ay sinugo niya si Kristo, at sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. At para ang lahat ay maligtas ay nagsugo siya ng mga mangangaral ng Ebanghelyo para ito'y maikalat, at kung sino man ang tumanggap ng Ebanghelyo ay maliligtas, sino man ang mag-deny nito, hindi ito tanggapin, sila ay mananatili sa kanilang condemnation. Kaya yun yung sinasabi sa Article 1 to 5. Ngayon, pag dito sa Article 6 ay sinasabi na God's eternal decree, pagkatapos ipaliwanag kung ano yung decree, sinasabi, this is the well-known decision of election and reprobation revealed in God's word. This decision, the wicked, impure, and unstable distort to their own ruin, but it provides holy and godly souls with comfort beyond words. At dito lumalabas nga kung ano yung concern ng mga teologo, mga ministro na nagtipon doon sa Synod of Dort, ay hindi lamang na nais lamang nilang patunayan na wala kaming mali sa aming doktrina, o gusto lamang nila manalo doon sa debate na mas tama at mas accurate yung kanilang doktrina, kundi meron silang concern na yung katuruan na ngayong kumikwestiyon doon sa teachings on predestination, on election, ay maaaring ang kinakalabasan nito, mawawala yung comfort at yung motivation for holiness. Dahil nga para sa kanila ay yung doctrine of election, properly understood, it provides holy and godly souls with comfort beyond words. Pero kung ito ay mailihis sa katotohanan, ay sinasabi, if it is distorted, ay mawawala ang mga iyon. At yun nga yung kanilang concern. Kaya nila iniingatan ngayon yung pagtuturo ng divine election ay para maingatan yung comfort of the godly in the gospel.
At kaya ngayon ang ating pag-aaralan ay yung Articles 7 to 11. Yung first head of doctrine ay may 18 articles. At sa ngayon, pag-aaralan natin itong 7 to 11. At dito ay, ang 7 to 11 ay makikita nating magkakadugtong. Yung Article 7 ay dinidefine yung election, as in minsan sa ibang title, ito yung nakalagay, election defined. At ang kanilang keyword na sinabi, election is God's unchangeable purpose by sheer grace according to the free good pleasure of His will. He chose in Christ to salvation a definite number of people. Yung Article 7 ay mahaba, mamaya babasahin natin buo. Pero nais ko lang ipakita na sa Article 8, i-discuss yung a single decision of election. Article 9, election not based on foreseen faith. Article 10, election based on God's good pleasure. And Article 11, election unchangeable. At itong mga kinocover from 8 to 11 ay pagpapaliwanag ng mga naunang sinabi na sa Article 7. Kaya natin sila ngayon titingnan together para makita natin kung ano yung nilalatag sa Canons of Dort na kailangang mabigyang diin sa pagtuturo ng doctrine of election at para hindi ito ma-distort from the truth at hindi mawala yung comfort to godly souls. So, tignan nga natin yung Canons of Dort, First Head of Doctrine, Article 7. Muli, kung gusto nyo ng kopya ng Canons of Dort, ito ay downloadable as an app. Pwede kayong mag-download ng app sa Play Store na tinatawag na Creeds and Confessions. At nandun makikita nyo sa app na meron sa Android ay mas madami. Yung sa Apple ay sa pagkakaalam ko, o nung huli akong nagkaroon ng Apple na cellphone, ay ang meron lang sa app nila ay yung Reformed Creeds and Confessions. At yung wala doon yung Baptist Confession of Faith kasi hindi daw yun Reformed. Pero yung sa Creeds and Confessions app sa Android ay nandun lahat, pati yung binanggit ko kaninang Council of Orange hanggang sa the Dunbar Statement. So madami ang sa Android app at meron doong Canons of Dort. Pero yung translation na ginagamit nila doon ay yung free translation from 1800s. At baka medyo makaluma yung lingwahe. Pero yung ito naman ay madali nyong mag-google kung gusto niya mang ng kopya, ay yung Canons of Dort, i-search nyo lang yung Canons of Dort at lalabas na yung lahat ng iba-ibang version. Kung makita nyo yung sa tinatawag na The Christian Reformed Church of North America, isa yun sa mga modern translation at sa mga pinakakilalang translation. Kulay-pula yung kanilang website, baka yun ang madaling basahin. Ang ginagamit ko actually ay yung sa United Reformed Church of North America. Yun yung makikitang copy sa ESV Bible with Creeds and Confessions. At yung Bible ko ay may Creeds and Confessions sa huli. At nandun ang kopya ng Canons of Dort at yun ang kanilang ginagamit na translation. So, kung gusto nyo ng copy, pwede nyo i-search lang Canons of Dort URCNA at may lalabas na mga iba-ibang churches of the United Reformed Church na nag-post ng copy ng Canons of Dort at pwedeng yun na ang inyong sundan. So anyway, babasahin muna natin itong article, First Head of Doctrine, Article 7, kung saan dinidefine ang election. At gagamitin natin yung mga susunod na articles and some of the rejection articles para magkaroon tayo ng pag-unawa kung paano yung comprehensive na pagkakalatag ng Canons of Dort para yung mga butas, usually mga argumento at mga problema na usually lumalabas kapag pinag-uusapan ng election ay makita natin na talagang kanilang napag-isipan. So Article 7 ng First Head of Doctrine, ito yung sinasabi, election or choosing is God's unchangeable purpose by which He did the following. So, ito dinagdag ng URCNA, yung salitang or choosing, kasi nga yung election sa panahon natin ngayon ay nakabit na dun sa botohan ng sa political election, pero yung tinutukoy dito ay yung pagpili, yun yung salitang elect.
So, choosing is itong tinutukoy na pagpili ng Diyos noong the divine choosing is God's unchangeable purpose by which He did the following. Before the foundation of the world, by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, He chose in Christ to salvation a definite number of particular people out of the entire human race, which had fallen by its own fault from its original innocence into sin and ruin. Those chosen were neither better nor more deserving than the others, but lay with them in the common misery. He did this in Christ, whom He also appointed from eternity to be the mediator, the head of all those chosen, and the foundation of their salvation. And so, He decided to give the chosen ones to Christ to be saved, and to call and draw them effectively into Christ's fellowship through His Word and Spirit. In other words, He decided to grant them true faith in Christ, to justify them, to sanctify them, and finally, after powerfully preserving them in the fellowship of His Son, to glorify them. God did all this in order to demonstrate His mercy to the praise of the riches of His glorious grace. As Scripture says, at dito mag-quote na lamang sila ng dalawang verse, Ephesians 1:4-6 at Romans 8:30. As Scripture says, God chose us in Christ before the foundation of the world, so that we should be holy and blameless before Him with love. He predestined us, whom He adopted as His children through Jesus Christ, in Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace, by which He freely made us pleasing to Himself in His beloved. And elsewhere, those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. So, itong makikita nating pag-aaral ng from Article 7 hanggang Article 11, makikita natin itong parang pagpapaliwanag nung lahat ng kanilang inilatag ngayon sa Article 7 ay pinapaliwanag ng 8 to 11 and some of the rejections. Matututunan natin bakit mahalaga yung mga salitang kanilang ginamit sa pag-define kung ano ang election. At maganda na ito ang maunawaan natin about election para tayo din ay yung epekto nito sa atin ay humility and godliness at hindi yung ako ay chosen, tayo ngayon ay magmamalaki. So una, itong Article 7, election or choosing is God's unchangeable purpose. Yun yung una nating bigyang diin. It is God's unchangeable purpose. Yun yung sinasabi sa Article 7. At isa pang sinasabi dun sa Article 7, before the foundation of the world, by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, He chose in Christ to salvation a definite number of particular people. Sa kanyang pagpili, mayroong bilang ng tao at yung particular na mga tao na yun ang mga pinili at hindi ito indefinite, hindi siya nagsabi lamang na kung sino man pwede. So sa ganitong minsang pag-unawa at ito ay naiintindihan naman ng mga marami na ganito ang tinuturo ng Calvinism na ginawa ng Diyos na pagpili. Ang reaction nila dyan ay dahil nga naihahambing nila sa mga makataong pamamaraan, ay naiisip nila, ba't ganun ang Diyos? So, halimbawa, yung Emmaus anniversary, 2 lang kami na pwedeng makapunta. Meron pa silang sinabi doon sa kanilang announcement, wag po kayong a-attend sa afternoon service. Dahil makikita nyo sa kanilang website ngayon, may announcement mismo, please do not attend our afternoon service because of the limited capacity. So minsan ay para bang may mga biro tungkol sa Calvinism ay para sa inyo, ang liit ng langit siguro ng Diyos kasi hindi niya kayang magdagdag at talagang hinaharangan niya kung sino lang ang pwedeng makasama. Kasi nga, ay kanilang iniisip yung kanilang pagkaunawa sa tao, kung paano ang tao ay nagaharang kung sino lamang ang pwedeng pumasok, ay yun yung iniisip nilang ganun ang ginagawa ng Diyos. When He chose a definite number of people,
ay dahil may kulang ng space, maliit lamang ang venue at di nila kaya mag-accommodate. O ang Diyos ay mahina at hindi siya papayag na dagdagan. At syempre madami pang ibang mga caricature na lumalabas na dahil ito lamang ang gusto niya, ay hindi siya papayag na kahit sino, meron siyang favoritism o kung ano man. Yun yung mga ipinipinta tungkol sa Diyos. Pero ito yung sinasabi, it is an unchangeable purpose in a definite number of people. So, bakit ito pinaninindigan? Bakit ito pinapahalagahan na kailangang ipaglabang yung pagpili ng Diyos ay unchangeable? Ito ay pinapaliwanag sa Article 11. Nauna yung Article 11, actually pabalik yan, punta sa Article 8. Pero sa Article 11 ay ito ang kanyang sinasabi, just as God Himself is most wise, unchangeable, all-knowing, and almighty, so the election made by Him can neither be suspended nor altered, revoked, or annulled. Neither can His chosen ones be cast off, nor their number reduced. So dito nakakabit yung katotohanan na ito ay unchangeable because God is unchangeable. At kung ang Diyos ay hindi kung siya ang pinakamakapangyarihan at hindi siya mababago, ang kanyang desisyon ay hindi maaaring iliko ng ninuman. So kung ang kanyang desisyon in His wise, unchangeable, and siya ay all-knowing and almighty, ay sa kanyang pagdidesisyon, dala niya yung all that attributes of Himself, that He is unchangeable, all-knowing, and almighty. So sa pagpili niyang yun, hindi maaaring mali ang kanyang pinili, na hindi maaaring na nagkamali siya ng pinangalanan, tapos may iba palang napupunta. Hindi maaaring ganoon ang nangyari sa Diyos because He is all-knowing and He is almighty. At dahil nga siya ay almighty, hindi maaaring yung pinili niya hindi makakapunta o hindi maliligtas, dahil siya yung makapangyarihan, maigagawa niya, mapangyayari niya kung ano ang kanyang kalooban. At muli, kailangan itong ibalik doon sa first 5 articles at lalo na doon sa Article 1, na ang nililinaw nga dapat, ang konteksto ng lahat ng ito ay na ang lahat ng tao ay makasalanan. And God would not have been unjust, He would have been perfectly just if He left everyone in their condemnation. Kung wala siyang pinili, ay He was still just. At ito nga ang nangyari sa Noah's flood. Dun sa flood na nangyari kay Noah, ay ang buong mundo ay nilunod in the judgment of God, at meron lamang natira si Noah, and he would have been just to na lunurin ang lahat in His judgment dahil makasalanan ng lahat, at ang lahat ay hindi karapat-dapat na lahat sila ay lumihis na sa kautusan ng Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na sila ay parusahan. Pero yung awa ng Diyos na pinatili pa rin ang isa na si Noah, ay ito ang nagpapakita na ang Diyos ay may awa, meron pa ring plano na magligtas. Kaya ito ay yun ang tatandaan natin dito sa kanyang pagpili. Hindi ito masasabing unjust or unfair dahil nga ang fairness and justice calls for the condemnation of everyone. At dahil meron siyang pinili at all, nung panahon ni Noah ay konti lamang ang kanyang pinili, pero hindi pananaw ng Calvinist actually na mas konti ang pinili ng Diyos kaysa sa mga mamamatay, or at least hindi ito isang reformed consensus. Ang lengguwahe ng banal na kasulatan in general ay ang multitude ang nagpupuri sa Diyos, hindi yung mas marami sila na nasusunog sa impyerno, kundi ang laging tinatawag na hindi mabilang ay yung mga nagpupuri sa Diyos. Kaya hindi actually pananaw na dahil lamang ang Diyos ang pumili, sila lamang ang maliligtas at yun ay mas konti. Hindi ganoon ang pananaw sa Reform.
So ito nga, God Himself is unchangeable, so the election made by Him can neither be suspended nor altered, revoked, or annulled. Neither can His chosen ones be cast off, nor their number reduced. At dito kinakabit in God's unchangeableness, kaya yung kanyang election ay unchangeable din. Ito nga yung mismong sinasabi ng Panginoon, sabi sa Malakay 3:6, "For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed." Ito ang talata ng isang sermon ni Charles Spurgeon. Ito actually ang kanyang unang sermon and first ever preached, recorded sermon nung siya'y 17 pa lamang. At kung mabasa niyo yung kanyang sermon ay nakakamangha na 17 pa lamang siya nung ipinangaral niya ito na isang mensahe tungkol sa the immutability of God. At kung paanong ikinabit ng Diyos mismo ang kaligtasan nitong children of Jacob dahil siya ay hindi nagbabago. Kaya, for I do not change, therefore you are not consumed. Yun ang dahilan kaya't kayo ay hindi namamatay, kaya't kayo ay maliligtas because I do not change. At kung ang ginagawa ay ang Diyos ay magiging changeable, ay nawawala yung kanilang katiyakan na maliligtas ang sino man. Kaya nga dito doon sa rejections, napag-usapan nga natin na ang Canons of Dort ay mayroong articles at meron din silang mga nilagay na mga rejection. At yung rejection na pumapatungkol dito sa unchangeable na election ay yung rejection 6. At yan, kinulayan ko ng pula para nakakainis tingnan, para din malinaw na mali yan. Kasi minsan nakakalito basahin yung rejection kasi sinasabi nila, reject namin ito. Tapos meron silang pinapaliwanag. Tapos minsan yung pagkakasabi nila ay in the negative. So minsan we reject this, not ganyan. So minsan nakakalito. Basta itong kinulayan natin ng pula ay nilinaw nila, mali yan. Rejection 6, that not every election to salvation is unchangeable, but that some of the chosen can perish and do in fact perish eternally with no decision of God to prevent it. So ito yung issue ng changeable God and a changeable election. Kung may pinili ang Diyos noon, maaaring ang mga pinili niya ay hindi maligtas. At kung ang Diyos na mismo na nagdesisyon ay maaari palang iliko ang kanyang desisyon, ano ang katiyakan nino man kung sila ay maliligtas. Kaya sabi, by this gross error, they make God changeable, destroy the comfort of the godly concerning the steadfastness of their election, and contradict the Holy Scriptures, which teach that the elect cannot be led astray. Sabi sa Matthew 24:24, that Christ does not lose those given to Him by the Father. Sabi sa John 6:39, and that those whom God predestined, called, and justified, He also glorifies. Sabi sa Romans 8:30. So dito, maliban sa sabi sa rejection, doon nila ipinapaliwanag bakit ito mali. So ang kamalian in a changeable election na maaari itong palitan ay dahil nawawala nga yung comfort of the godly at ang kanilang katiyakan na maaari silang maligtas kung pati ang Diyos ay hindi sigurado kung sino ang maliligtas. So, maliban sa unchangeable election, ang sunod na sinabi doon sa definition ay, ito daw ay by sheer grace. At magandang itong maikabit doon sa pagpili ng Diyos para yung mga napili ay hindi nga magmamalaki. Kasi ganun nga ang dating ng dahil ito yung mga pinili at sila lang ang mga maliligtas, ay parang kung yun lamang ang ating iisipin tungkol sa pagpili ng Diyos, ang maidudulot na ito ay pagmamalaki sa kanyang sarili. Pero ito nga ang ini-insist din, kaya nga ito'y ang mas kinilala tungkol sa election ay unconditional election, ay dahil ito'y hindi nakabase sa kahit anuman doon sa tao. So sabi dito, election or choosing is God's unchangeable purpose by which He did the following. Before the foundation of the world, by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, He chose in Christ. Doon pa lamang ay
sa salitang in Christ na yung pagpili ay hindi tungkol dun sa tao. At tinutukoy na dito na si Kristo bilang tagapamagitan sa mga makasalanan at sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan at siyang tanging tagapagligtas ay tumutukoy na yung pagpili sa kanila ay pinili sila kay Kristo bilang mga tinubos ni Kristo na mga makasalanan. So yung pagpili in Christ ay removes all merit from anyone na kanilang pinili dahil ang pagpili ay kay Kristo. At ito nga, binabalikan yung mga principles na dapat hindi naaalis kapag pinag-uusapan ng election, na yung pagpili ay out of the entire human race which had fallen by its own fault from its original innocence into sin and ruin. Those chosen were neither better nor more deserving than the others, but lay with them in the common misery. He did this in Christ, the foundation of their salvation. So yung basehan ng tinatayuan ng kanilang kaligtasan ay si Kristo lamang, at hindi sila more deserving than others, hindi sila dahil naging mas kinagigiliwan ng Diyos, kundi it is out of sheer grace. Yun yung ginagamit na salita, biyaya lamang at walang ibang makikita doon sa tao, walang makikita dahilan sa tao, kaya tinatawag na unconditional kung bakit siya ang pinili. So ito ay pinapalawak ang pag-unawa sa Article 9. Sinasabi sa Article 9, election not based on foreseen faith. Sabi, the same election took place not on the basis of foreseen faith, of the obedience of faith, of holiness, or of any other good quality and disposition. So yung maaari kasing gawin dahil nakikita na ang Diyos nga talaga ay pumili from before the foundation of the world, yun mismo ang salita sa Biblia, ay maaaring ipaliwanag na sa kanyang pagpili ay dahil nakita niya kung anong mangyayari. At nakita niya kung sino ang mga pipili sa Diyos, nakita niya kung sino ang sasampalataya sa Diyos, at sino ang mga mamumuhay ng naayon sa kanyang batas. At ang ginawa ng Diyos daw, bago siya pumili, ang pinagbasihan niya, ito yung mga pipili sa akin, ito yung mga mananampalataya sa akin at susunod sa akin at mamumuhay ng naayon sa aking kalooban. Kaya't sila ang aking mga elect. Ito ay gustong i-defend dahil nga ang gusto nila, hindi na gusto nilang magmalaki, hindi ganun ang kanilang motivation, na gusto lamang nilang ipaglaban na nasa amin ang aming kaligtasan. Pero dahil na yung nakikita nila na parang problema ay para bang ang Diyos ang nagdikta ng lahat, at para bang ang kalalabasan nito sa kanilang kaisipan ay na ang Diyos din ang nagdikta ng kanilang kasalanan. So gusto nila kasi na hindi ang Diyos ang masisisi sa kanilang kasalanan, kaya gagawan nila ngayon ng paraan. Pero ito din tumutungo sa ibang mga problema tungkol sa iyong pag-unawa sa Diyos. Kaya yung nilinaw dito sa Article 9 ay the same election took place not on the basis of foreseen faith, of the obedience of faith, of holiness, or of any other good quality and disposition. So walang kahit ano doon sa tao, as though it were based on a prerequisite cause or condition in the person to be chosen, but rather for the purpose of faith, of the obedience of faith, of holiness, and so on. So yung pagpili sa kanila ay hindi dahil nakita na sila ay sasampalataya at sila ay magiging banal, kundi upang sila ay sumampalataya at sila ay maging banal. So, nauna ang pagpili ng Diyos, at yung pinanggalingan ng pananampalataya ay ang pagpili ng Diyos, at hindi maaaring yung pananampalataya ang pinagbasihan ng Diyos, dahil mas mauuna ang Diyos na kumilos para tayo ay palapitin sa Kanya. Accordingly, election is the source of each of the benefits of salvation. Faith, holiness, and the other saving gifts, and at last eternal life itself, flow forth from election as its fruits and effects. As the apostle says, He chose us
not because we were, but so that we should be holy and blameless before Him in love. Yun yung sa Ephesians 1:4, nilagyan nila ng komento na yung ginamit na salita ni Pablo ay na He chose us so that we should be holy and blameless. Hindi dahil tayo ay banal at blameless kaya tayo pinili, kundi para tayo ay maging holy and blameless. So ito yung kanilang scriptural proof na ito ang tinuturo sa atin, yung pagpili ang nauna para tayo ay maging banal. So dito sa rejection 5, ito yung sinasabing mali. Sabi, election occurred on the basis of a foreseen perseverance to the end in faith, repentance, holiness, and godliness. So ito yung mali na rinireject, na yung pagpili ng Diyos dahil nakita niya na itong mga ito mananatili sa kanilang pananampalataya. And that this is the gracious and evangelical worthiness on account of which the one who is chosen is more worthy than the one who is not chosen. And therefore, that faith, the obedience of faith, holiness, godliness, and perseverance are not fruits or effects of an unchangeable election to glory, but indispensable conditions and causes. Hindi ito daw yung panggagalingan ng pagpili ng Diyos dahil nakita na sila yung mga mananatili. At ito yung kanilang paliwanag, ba't ito mali? This runs counter to the entire scripture, which throughout impresses upon our ears and hearts these sayings among others. Election is not by works, but by Him who calls. Romans 9:11-12. All who were appointed for eternal life believed. Acts 13:48. At ito yung pinanggagalingan niyan ay dahil yung mga sumampalataya ay naunang appointed to eternal life at hindi na those who believed were appointed to eternal life. Pinapakita dito sa lingwahe ng manunulat na si Lucas ay na ang mga sumampalataya ay inappoint, kaya sila sumampalataya. He chose us in Himself so that we should be holy. Nga, yung pagpili ang naging sanhi para ikaw ay maging banal, hindi yung iyong kabanalan ang dahilan kaya ka pinili. You did not choose me, but I chose you. Sa John 15:16. Saka, if by grace, not by works, sabi sa Romans 11:6. And in this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son. So dito na sa kanilang pagpapaliwanag, pinakita lamang nila, ito ang mismong mensahe sa atin ng buong kasulatan na talagang idinidiin sa atin ang ating kaligtasan ay nauuna ang Diyos na Siya ang kumikilos na ibigin tayo dahil tayong ang lahat ay makasalanan at ayaw natin na bumalik sa Kanya kaya't Siya ang bumago sa atin, Siya ang naunang lumapit sa atin, Siya ang pumili sa atin at dinala tayo sa pananampalataya. So yun yung by sheer grace. Ito tayo dun sa isa pa, the good pleasure of His will. Ito yung madalas ding isa pang phrase na lumalabas in discussions on election. Sabi sa Article 7, yun daw, election is God's unchangeable purpose by which He did the following before the foundation of the world by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, He chose. So, ano ibig sabihin itong good pleasure of His will? Ito ay nagmumula doon sa Ephesians 1:5 at sa New King James Version, yun yung ginagamit na translation, good pleasure. Kung sa NASB ay kind intention. Ito ay merong ang pinapahayag nito na ang pagpili ng Diyos ay Kanyang mabuting kalooban. At dito nga naglilinaw, kaya magandang bigyan ding diin, ay na yung pagpili ng Diyos ay hindi random. Dahil minsan yun ang lumalabas kung ang ating usapan lang ay tungkol sa unconditional na election. Unconditional does not mean random. Dahil unconditional siya, pag sinasabi natin ganun ay ito'y tungkol sa walang kondisyon doon sa tao. Walang kahit anong kabutihan o kanyang paggawa na pinagbasihan kaya siya pinili. Pero merong dahilan na hindi natin alam sa Panginoon na siyang pagkakasabing pinili sa tayo in Christ. At ang ibang mga pagkakasabi sa banal na kasulatan ng mga layunin ng Diyos ay sinabi, all things were created through Him and for Him.
Or sa Romans 9:23, ito ang isang sinabing dahilan na pwedeng maging dahilan ng pagpili ng Diyos in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. So ito ang mga ilan na ihinayag sa atin na dahilan ng Diyos ng pagpili. Hindi niya ihinahayag sa atin kung ano ang mga dahilan o criteria ng pagpili at hindi tayo din pwede mag-presume na ang criteria iyon ay nagsasantabi sa atin bilang maging deserving, kundi revealed din sa atin that we are not any more deserving than anyone. So, ang alam natin, it is by according to His good pleasure. And it is for His own glory and for our own good. At dahil sa pagluwalhati niya sa kanyang sarili, ay God being the greatest joy that any being can enjoy, ay mas lalong naipapalaki sa atin yung ating kaligayahan. Kung ang Diyos ay takpan niya ang kanyang kaluwalhatian, at hindi niya ito ibahagi, ay ipinagkait niya sa atin kung anong makapagpapaligaya sa atin. Pero dahil nga sa lahat ng kanyang ginagawa ay ihinahayag niya ang kanyang kaluwalhatian, ay mas lalo nga niyang naibabahagi sa atin ang ating tunay na kaligayahan. So muli, ito ay hindi na kapag sinasabing unconditional election, ibig sabihin ang pagpili ng Diyos ay random, walang dahilan, at para bang meron lang lottery. Okay, ito ang maswerteng napili ko, at ito ang dadaling ko sa langit, at wala talaga siyang pakialam kung sino ka. Ay ang mismong lengguwahe at pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang mga iniibig ay isang napakatinding pag-ibig ang kanyang ibinubuhos sa kanyang mga pinili. Hindi natin alam kung anong dahilan, walang dahilan sa atin, kaya tayo pinili, pero ito ay according to His good pleasure. So, ito ang pinapalawak sa Article 10. Sabi, election based on God's good pleasure, but the cause of this undeserved election is exclusively the good pleasure of God. At ito ay may pagpapaliwanag kung paanong minsan napapaliit kung ano ang good pleasure of God. Dahil nga yung good pleasure of God na nakita natin, ito ay para ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Pero para mapagkasya sa isipan ng tao, minsan ay gumagawa ng ibang katuruan, at ito ang kanilang dinideny dito, though this is an article, hindi rejection. This does not involve His choosing certain human qualities or actions from among all those possible as a condition of salvation, but rather involves His adopting certain particular persons from among the common mass of sinners as His own possession. As Scripture says, when the children were not yet born and had done nothing either good or bad, she was told, the older will serve the younger, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Also, all who were appointed for eternal life believed. Isa nga sa mga talagang maitutulong sa atin ng pag-aaral ng Canons of Dort, makikita nyo doon na yung mga kinaguguluhan ng mga tao ngayon ay kanila ng pinag-isipan. At meron madami doon na hindi kinaguguluhan ng mga tao, pinag-isipan din nila. Kasi nga ito ay mga talagang lumabas na mga para-paraan ng kaisipan ng tao, para maging mas komportable sa kanya ang katotohanan, kung ano man para makahanap ng mas komportable sa kanyang katuruan. Pero iyon din ay inaddress nila na lahat ng mga lumalabas na laban sa election. At ito yung isa na siguro hindi sumasagi sa ating isipan, pero meron nga kasing argumento na yun daw pagpili ng Diyos, kanyang before the foundation of the world and His good pleasure, is simply na nag-decide ang Diyos before the foundation of the world na ibaba yung standard ng kaligtasan. So, dahil nakita niya in His foreknowledge na walang maniniwala sa akin, walang susunod sa akin, lahat sila makasalanan, walang deserving, ay in my good pleasure and kind intention, ibababa ko na lang ang aking requirement. Lahat ng sasampalataya, sino man sila, ay aking ililigtas. So, ang nangyari ay ibinaba niya lang yun yung kanyang graciousness, yun yung kanyang kind intention, na nagpasya ang Diyos
na ito na lang ang aking requirement. Imbis na my holiness, imbis na to give me the glory that is required of me, ay papayag na lang ako kahit na pananampalataya lang ibigay nila sa akin, ay ililigtas ko na sila. So, yun yung isang naisip ng tao. Kaya kanilang rejection tree, sabi, we reject the errors of those who teach that God's good pleasure and purpose does not involve God's choosing certain particular people rather than others, but involves God's choosing out of all possible conditions, including the works of the law, or out of the whole order of things, the intrinsically unworthy act of faith, as well as the imperfect obedience of faith to be a condition of salvation. And it involves His graciously wishing to count this as perfect obedience and to look upon it as worthy of the reward of eternal life. So, ang kinakalabasan nito ay namamaliit kung ano ang actual na grace of God. Na in the grace of God ay kanyang isinugo si Kristo bilang tagapagbayad doon sa batas na hindi maaaring isang tabi at yung kasalanan na hindi maaaring burahin lamang. Kaya't si Kristo na kanyang sariling anak, siya ang nagbayad at sino man ang sumampalataya sa kanya ay nabibihisan ng kanyang katwiran kaya't na ay ibibigay ang hiling ng batas at hindi na ibinaba na lamang niya o isinantabi ang batas, hindi yun ang kanyang biyaya. So kaya siya rinireject. By this pernicious error, the good pleasure of God and the merit of Christ are robbed of their effectiveness from the truth of undeserved justification. Nawala yung tunay na kahulugan ng justification by faith alone at kaya lumalaganap yung pananaw na yung katuruan ng justification by faith alone ay ibinaba lamang yung requirement at faith na lamang ang kailangan. Kaya ito ay nangingiliti lamang ng tenga ng mga makasalanan para hindi na nila kailangan maging mabuti. Hindi yun ang justification by faith alone, kundi ito'y insistence na hindi mo nga kasi pwedeng isantabi ang batas. Hindi pwedeng maliitin ang kasalanan, hindi pwedeng maliitin ang kabanalan. At dahil doon, ang tanging paraan ay si Kristo ang magliligtas, kaya't kailangan pananampalataya at walang iba. By faith alone, at hindi maaari itong matumbasan ng ating sariling gawa. So, just lastly, kaya nga ang kanilang pinaninindigan din ay in Christ to salvation. Ang pagpili, kailangang idiin in Christ to salvation. So, abe ay election is God's unchangeable purpose. He chose in Christ to salvation. He decided to give the chosen ones to Christ to be saved and to call and draw them effectively into Christ's fellowship through His Word and Spirit. In other words, He decided to grant them through faith in Christ, to justify them, to sanctify them, and finally, after powerfully preserving them in the fellowship of His Son, to glorify them. At ito ay, ang punto nito ay kung paanong ang desisyon ng Diyos sa pagpili ay tungo sa kaligtasan at sa pamamagitan ni Kristo. Kasi muli, ang isa pang naging kathang-isip na para maging mas komportable sa tao ang katuruan ng election ay na meron lamang siyang ipinasya, merong iba-ibang klase ng election, merong election para sa pananampalataya, pero hindi pa yun para ikaw ay maging maligtas. So, ito ang pinapalawak sa Article 8, single decision of election. This election is not of many kinds, it is one and the same election for all who were to be saved in the Old and the New Testament. Scripture declares that there is a single good pleasure, purpose, and plan of God's will, by which He chose us from eternity both to grace and to glory, both to salvation and to the way of salvation, which He prepared in advance for us to walk in. So, kung ang Diyos ay nag-decide at pumili at itinakda kung saan mapupunta, siya rin ang nagtakda kung ano yung daan papunta doon. So, ito yung sagot doon sa minsang sinasabi, kung ang Diyos na ang pumili ng definite number at hindi yun mababawasan, para saan pa na tayo mga ngaral, hintayin na lang natin yung ending at wala na tayong kailangang gawin ngayon dahil doon naman lahat mapupunta. Pero ang nililinaw nga dito, ang pagtatakda ng Diyos kasama yung lahat din
ng kailangang daanan para mapunta doon sa katapusan. So kung ang tinakda ng Diyos na maligtas ay kailangang sumampalataya kay Kristo, tinakda din niya na sumampalataya ka kay Kristo. At tinakda din niya na may mangaral, tinakda din niya na lumakad ka sa kautusan ng Diyos dahil kasama ito lahat doon sa iyong dadaanan papunta doon sa kaligtasan. So, ito yung pagbubuo noong larawan ng God's election at ito nga yung kanilang rejection. That election to eternal life is of many kinds. That there is one election to faith and another to salvation, so that there can be an election to justifying faith apart from a peremptory election to salvation. Yan, sabi na lamang nila na paliwanag, kaya ito itinatanggi, for this is an invention of the human brain, devised apart from the scriptures, which distorts the teaching concerning election and breaks up this golden chain of salvation. Those whom He predestined, He also called. Those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, ito yung mga pagtuturo from Article 7 to 11 kung saan inilatag at kinover lahat ng mga sides of election that people are still bothered today. Magandang ito ang mga aralin natin ay Article 7 to 11 at yung mga corresponding rejections. Sa susunod ang ating aralin ay yung mga nahuhuling articles which are the pastoral implications. Like, ito rin ay meron silang article sa Canons of Dort. Ano ang kinakalabasan nito? Ang assurance of grace, ang kabanalan, ang pagpapakumbaba, at kung paano nagiging ano dapat ang paraan ng pagtuturo nito. So yun ang mga articles na sa first head of doctrine pa lamang, divine predestination. So bilang conclusion, magtapos tayo doon sa scripture na kanilang kinukot. Sabi nila, as scripture says, God chose in us in Christ before the foundation of the world so that we should be holy and blameless before Him with love. He predestined us, whom He adopted as His children through Jesus Christ in Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace, by which He freely made us pleasing to Himself in His beloved. Also Romans 8:30, and elsewhere, those whom He predestined, He also called. Those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Makita natin dito, binasa lang natin yung mismong nakasulat sa banal na kasulatan, and it's sounding almost exactly like what is being taught as the doctrine of the Reformed Church. Kasi nga, yun naman ang paninindigan natin, hindi nagpapauso o gumagawa lamang tayo ng ating sariling mga paboritong doktrina, kundi tinitindigan natin kung anong makikita natin na sinusulat lamang sa banal na kasulatan. So, meron po bang mga comments, questions? Yes po. Thank you. Thank you, Brother IE. Yung question ko, dito sa Mark 10, verse 31, sinasabi dito, but many who are first will be last, and the last first. Kung ang Diyos nga ay, ito ay mismo sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang Diyos nga ay di nagbabago at hindi siya nagkakamali at maging sa kanyang election for salvation, unconditional. May hint ba na dito sa verse na to, conditional? Or kung hindi naman, anong ibig sabihin nitong verse na to in relation to an ethical teaching about being humble. Yun po yung mas yung pong issue nito is about servanthood or yung being yung sino mga gustong unahin ng kanilang sarili ay sila ang lalabas na nahuhuli. Pero ito ay yung parang sa pagkakaroon ng pagmamataas mo, ikaw ay maibababa at yung mga nagpapakababa, sila ang mga mas kinikilala. Pero hindi ito about election o sa pagpili ng Diyos, hindi yung mga mas humble ang pipiliin ng Diyos. Marami sa kanyang mga pinili ay hindi humble. Ito ay magdudulot ng kanilang humility. So ito ay hindi patungkol sa kanilang sa dahilan ng pagpili ng Diyos. Ito ang
itsura, in the life as people relate to each other, kung sino man ang nagmamataas ay ibababa. And it is also a proverbial saying. So medyo mahirap ipaliwanag yung exact na na meaning niya, pero hindi ito about election, about our yung the way we deal with people, and also yung value of being humble and hindi papauna sa sarili. Okay. Thank you. Thank you. Salamat sa lecture, Brother IE. Yung ano lang, parang gusto ko lang sigurong i-share yung tulad niyan sa Ephesians 1:4-6. Kasi dumating ako sa point nung hinumbled ako ni Lord na nung nalaman ko yung ano na parang sheer grace lang talaga kung bakit niya ako pinili, na hindi dahil sa kung ano yung magagawa ko or nagawa ko or whatsoever. Pero parang nangyari kasi nung time na yun sa aking pag-aaral nun sa Reformation. Parang tumigil na ako doon, parang na-content na ako na grabe Lord yung grace mo na pinili mo kahit na undeserving ako. Pero nung nag-strike sa akin kanina yung yung paliwanag mo na in His good pleasure. Kumbaga parang inano niya lang din na pinaalala niya na hindi naman dahil talaga sa kung anong ginawa mo or magagawa mo at all kundi dahil ito para sa aking kaluwalhatian. Parang ang ganda ng reminder na yun kanina na sobrang nga, it's all about God talaga, Soli Deo Gloria talaga. Kaya salamat, Brother Ai, kasi kumbaga na din, ginamit ni Lord yung lecture natin today para paalala sa ating lahat na hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa good pleasure or sa good intention ng ating Panginoon. Lahat yung kalwalatian para sa Kanya. Salamat. Sa akin naman, brother, yung Acts 13:8 na yung mga pinili ay mananampalataya. So ang question ko kasi dito ay ano ba yung manifestations ng isang tao ay nananampalataya na? Like, for example, nakapakinig nga siya na ng pangangaral, and yung tao ba na yun ay kung nag-strike sa kanya yung salita ng Diyos na yun, ano yung gagawin niya? So meron ba siyang gagawin? Or kung halimbawa iniisa-isip niya pa lang yon, pero parang nasa plano pa lang niya yon, ano ba yung manifestations na ito nga ay kasama siya doon sa before the foundation of the world ay pinili siya ng Diyos? Mm-hmm. Ayun, isang makakatulong sa atin ay yung Definition of Saving Faith, Chapter 14, Paragraph 2 of the London Baptist Confession of Faith, the principal acts of saving faith. So dito tinutukoy ko ano yung una, yung mga nangyayari. Kasi dinidescribe doon ano ang ginagawa ng pananampalataya. At sa simula ng paragraph 2 ay na in this faith believes everything that is in the Word. So yun naman talaga ang pananampalataya, tinatanggap natin ang lahat. Pero hindi yun yung mga unang itsura at ginagawa at pinakapangunahin about saving faith. And what makes saving? The principal acts of saving faith have direct relation to Him, believing, accepting, and receiving and resting upon Him alone for our justification, sanctification, and eternal life. So, ang ibig sabihin nun ay may pagkilala na wala ang kaligtasan sa iyong sarili, na ikaw ay walang pag-asa maliban kay Hesus Kristo. At para sa iyong justification, sanctification, and eternal life, ang pag-asa mo lamang ay si Kristo. So you receive Him and rest upon Him alone. Yun ang particular point na kinikilala ng saving faith, ng tunay na pananampalataya. Ang particular na turning point ay ang pagkilala niya na si Kristo lang ang kanyang tagapagligtas. So, maaaring mangyari sa pananampalataya o sa pag-aaral ng mga tao sa Biblia na madami siyang maniwala siya na nangyari talaga yung pag-part ng Red Sea. Maniwala siya na lahat ng sinasabi sa lumang tipan at maging yung mga milagro ay totoo. So, parang malayo na ang narating ng paniniwala na yun. Pero pwedeng Hudyo lang yun.
at hindi niya kinikilala si Hesus Kristo bilang tanging pag-asa para siya ay maligtas. Maaaring naniwala siya na si Kristo ay tunay na lumakad sa mundo at naniwala siya na si Kristo ay anak ng Diyos na isinugo ng Ama para mamatay at talagang naniniwala siya sa lahat ng sinasabi na ginawa ng Panginoon sa bagong tipan. Pero hindi niya kinilala na ito lang ang tanging paraan para ako'y maligtas. Tulad ng mga Romano Katoliko. So ito ay may paniwala pa rin. Naniwala sa lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pero hindi pa rin kumilala, hindi pa napunta doon sa turning point ng receiving Him and resting upon Him alone for their salvation. So yun yung main point para malaman yung itsura ng saving faith ay yung pagtanggap sa Panginoon bilang tanging pag-asa ng tagapagligtas. So, ang mga itsura nun, matatawag natin na yung tanong mo ay ano ang ginagawa. Diba? So, ang mga itsura nun, una ay confession of sin, may pagkilala na siya ay makasalanan, at merong pagkapit kay Kristo, usually expressed in verbally and publicly to people, at madaming iba pang pamamaraan to do that. At makikita pa yun in the subsequent events of his life. Kung ano kung siya'y kumakapit lamang kay Kristo, he confesses that Jesus is Lord, and he professes his faith na siya ang kanyang tagapagligtas, and he wishes to belong to the family of God. He has love for the brethren, yung masasabi sa 1 John. Kasi nga ito ang mga ginagawa ng mga kumilala at napunta dun sa turning point that Jesus Christ alone is His salvation. So, yun. Thank you. Masasabi din ba natin na ang reprobation ay unconditional? So, ang opposite ng election ay unconditional din. Ayun, hindi. Ang reprobation, usually hindi tinatawag na unconditional. Ito ay, dahil nga ang pagkakadescribe sa reprobation ay na ito iniiwan lamang yung mass of people who are in their sin. So hindi reprobate yung hindi sinner. So kaya yung reprobation itself ay pag-iwan lamang. Merong mga other issues dyan about supralapsarian, infralapsarian. Minsan nagmumukhang ganoon yung supralapsarian. Pero mas madidiscuss yan doon sa susunod na topic. Nandun yung coverage of reprobation sa 12 to 18 na topics. Yung question ko lang, nagtataka lang ako, baka may may idea ka lang. Kung 17th century ang Canons of Dort, no bro, bakit kaya parang may mga lumalabas pa rin sa modern times natin na actually in 1960s yata yun bro, nung lumabas sila Charles Finney, di ba, yung mga ganun na na paniniwala na may pagka-Arminianism, di ba? So parang nagtataka lang ako, bakit kaya parang umuusbong pa rin? I believe na siguro inaalaw ni Lord na gano'n, 'di ba, no? Para lumitaw talaga yung truth niya dun sa scripture, which is yun nga lang mas nagiging nalalabelan lagi ng Calvinism, 'di ba? No? Pero lang parang to share lang din na kasi nagiging tanong sa isip ko yun na parang bakit laging umuusbong. Historically, hindi naman dahil lamang sa pagkakaroon ng decision ng Canons of Dort ay naisara na yung usapin. Nagkaroon ng official and more publicly acknowledged stance yung churches and also more approved by the government. And also, nagkaroon ng difficulty yung mga Armenians for a time. Pero after a while, ay gumawa nga din sila ng sarili nilang confession of faith, the Remonstrant Confession. And eventually, also a disadvantage of the Reformed Church ecclesiology na kasi ang Reformed churches ay federations and also very careful about yung association ng churches as a movement nila, as a
Presbytery. So yung kanilang paglago ng paglaganap ng Reformed churches ay mas mabagal. Eventually, nagkaroon ng tinatawag na revivals. Yun yung pangangaral lamang at may mga nag-iikot-ikot outside of churches at mangangaral lamang sila ng ebanghelyo. At naging mas convenient at mas na-favor, hindi naman na ito yung dahilan, pero mas favored ng ganong sitwasyon ang forming churches outside of the Reformed Fellowship. Kasi nga, hindi mo kailangan dumaan doon sa lahat ng mga though pwede pa rin naman sana na ang nabuo ay mga Reformed Baptist or mga yung Reformed Congregationalist, pero ang nangyari nga, ito ang lumaganap sa mas lumaganap na teaching outside of the church context na mayroon lang mga nag-evangelize ng gospel at hindi sila'y lumago without the church fellowship at gumagawa lang sila ng kanilang sarili mga grupo. Ang lumabas na maraming preference ay towards Arminianism. So mas lumaganap ito. By the time of Charles Spurgeon ay nung ito ay bandang mga 1800s, sinasabi niya mismo na just a few centuries ago, the Arminians would have been called the vilest heretics breathing. But now we are the heretics. Ayun, tayo na ngayon ang rejected by society. Ganun. Kaya pinaglalaban niya yun at the time. So napunta na sa ganun that yung Reformed did become outnumbered, especially because of that ganong klaseng movement na of the revivals, mas nag-favor ng towards that denominational inclination. Sa ano lang to ay hindi naman question pero comments lang yung binanggit mo kanina dun yung unconditional election ng Diyos ay hindi kakaunti, but na-correct ako dun, no, yung multitude, ibig sabihin nun yung pagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kung sa iilan but it's a multitude, na kung tingnan natin sa number, ganun din yung lawak, no, yung pag-ibig ng Diyos sa sangnilikha. Yun naman yung aking take away. Yun nga yung din, makikita mo yun sa yung maganda yung article ni Charles Spurgeon on the defense of Calvinism, kasama yun sa kanyang mga nilinaw na points. And it's a very readable, accessible argument without sophisticated philosophical reasoning to defend the 5 points of Calvinism. And so, i-recommend kong makikita nyo yun, search nyo lang, Defense of Calvinism, Spurgeon, at mababanggit niya yung mga punto na yun. So anyway, time na next week, we continue with the last portion. Salamat. The first head of doctrine, and then itutuloy natin yan for the 5 head. Anyway. So, okay tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya, sa inyong mayamang biyaya na ihinayag sa banal na kasulatan. Salamat, Panginoon, na itinuturo nyo sa amin kung gaano nga kalalim ang inyong pag-ibig, maging mga katotohanan na hindi namin agad nalaman ay ibinubunyag nyo sa amin upang mas lalo pang maunawaan namin na napakaluwalhati nga ng inyong biyaya sa amin. Dalangin nga namin na patuloy pa kaming lumalim sa kalamang ito, hindi lamang para sa aming mga isipan, kundi ito'y maitanim sa aming puso na maunawaan namin na kami ay may malaking dahilan na lumakad ng may pagpapakumbaba at pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan lamang. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito, na sa lahat ng aming gawain ay patuloy niyong ihayag sa amin ang yaman ng inyong biyaya, nang sa gayon nga ay lalong lumakas ang aming papuri. Pasalamat sa iyong pangalan lamang. Pamindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.